General Torre, tuluyan na bang nilaglag? Naku, kawawa. Yan po yung napansin po ng mga netizen. Matapos mabalitaan po ngayong araw, natalo na naman siya sa isinimpa niyang kaso. Nung una, kay Jason Sa. Sumunod, nabalitaan natin doon sa isang DDS vlogger na kinasuhan din niya. Talo. Ngayon, eto. Ayan, kila Attorney Torion. Talo na naman si General Torre. Ang aabangan natin, kung mananalo na siya doon sa isinampang kaso naman sa kanya. Kasi yung sinampang kaso niya, talo siya. Ngayon, yung kinasuhan naman siya. Yun ang inaabangan po ng karamihan ngayon. Kasi kung matalo siya doon, nako po, talagang tuluyan siyang nilaglag. Ayon po yan sa tingin ng iba. Sino yung naglaglag sa kanya? O dito po sa balita, General Torre, talo muli sa kasong isinampa niya laban sa ilang taga-suporta ni dating Pangulong Duterte. Yan po yung napuspo nila Attorney Torion. Inanunsyo ng abogado na si Attorney Israelito Torion na ibinasura ng Department of Justice ang kasong isinampa sa kanya ni dating PNP Chief General Nicolas Torre III. Maliban kay Torion, kinasuhan ng inciting to sedition ni Torre ang mga kilalang taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na sina Loren Badoy, Byron Cristobal o si Banatbay at si Jeffrey Celis. Naku po, mukhang tuloy-tuloy na yan. General Torre. Paano yung sinasabi ni Auntie Claire na mas mabigat na pwesto para sa'yo? Hanggang ngayon, walang balita tungkol doon na. Tapos eto yung mabalitaan sa ikinaso mo sa mga pro Duterte. Parang pangatlo na to, parang pangatlo na to. Hindi ko lang alam kung meron tayong hindi nabalitaan na ikinaso ni Torre na natalo siya. Ang pagkakaalam ko, yung una kay Jason Sa, sumunod dun sa isang DDS vlogger, at eto ngayon kila Attorney Torion. Ano to? Ito yung tanong dyan. Kasama ba to sa sinasabing karma sa'yo, General Torre? O talagang nilaglag ka na? Sino ba? Kasi yun yung mga nakikita ko sa comment. Wala na, nilaglag na siya. Baka naman kasi yung ikinaso ni General Torre ay mahina yung ebidensya. Kaya siguro hindi lumusot. Kasi yung mga nagko-comment dyan, baka ganito, baka ganon, pakpak ganon. Ito ang kapalit ng mabilis niyang sikat. Ang bilis sumikat nito ni General Torre, ang bilis na promote, biglang bagsak. Tapos ngayon, yung tagapagtanggol niya dati, tahimik na rin. Nako, dati pinagtatanggol nyo, ngayon iniwanan nyo kasi bali-balita. Kasi nakikita po natin, mukhang inayawan na rin po siya ng mga pula. May mga taga-suporta po itong si Torre. Napapansin ko sa mga nagko-comment dyan, yung mga pink ina. Mga kakamping pala. O yun po ang napapansin ko na mga nakasuporta pa rin sa kanya. Ngayon pa lang, mukhang kailangan niyang mananahimik na lang. O ayon dito kay Marcia Mihoy, next time Torre naman ang makukulong. Naku po. Yan po talaga ang pwedeng mangyari kasi maraming ikinaso din sa kanya. Sabi ni Flash Power, tuluyan ng nilaglag. O ito yung mga nakikita kong comment nilaglag daw. Sino yung naglaglag sa kanya? Alam nyo ba? O comment tayo dyan. Sabi ni Sarim Haliludin, buti nga sa'yo, Torre. Next time, ikaw na naman sa sampahan, sabay kulong. Wait mo lang. May mga nagsampa na sa kanya noon pa. Inaabangan po natin yung maging resulta noon. Sabi ni Arlene Kaypang, kumukulo, kudugo sa'yo, Torre. Bakit naman? Galit na galit kayo dyan kay Torre. Alam sa totoo lang, karamihan ng galit kay Torre, simula nung pag-aresto kay Tatay Digong. Okay naman sana kung sumunod siya kung sino yung nag-utos sa kanya. Kasi yung yabang niya, simula nung nung kay Kibuloy, yung yabang niya, dahil siguro, malakas yung nag-utos sa kanya, baka may pinangako sa kanya, di natin alam, mas lalong yumabang siya dun sa na-aresto niya itong si Tatay Digong. Tapos, eto na pala, ang bilis ng karma, akalain mo Pastor Kibuloy, si Tatay Digong, grabe, malupit ang karma nitong, malupit makakarma itong dalawa. Itong si Tatay Digong, meron ding dalawang vlogger ngayon na talagang kawawa, sobra. Kasi malupit yung banat nila kay Tatay Digong, below the belt talaga. Kung may isa pa nga na maano daw si Tatay Digong, ayun, wala na. Etong isa ngayon, isang vlogger na nakasurvive naman, kaso nga lang, nangihingi na ng tulong sa mga supporters, tindi ng karma. Talagang, kung ano yung mga sinasabi nyo na sana maganitong mangyari na, Tatay Digong, parang baliktad, sa inyo tumama. Diba, dalawang vlogger na yun.
Kawawa. Sana naman, yung isang vlogger ngayon na walang buhok yun. Sana naman, yung isang vlogger ngayon ay matulungan nyo kasi tumindig-tumindig daw, sabi, di ba? Tindig-tindig daw. Yung laging nakikita ko sa mga nag-comment dyan sa kanya mga supporter nun eh. Tindig-tindig. Ay, tumindig daw ng tumindig. Tulungan nyo naman. Huwag nyong iwasan. Yan kasi ang mahirap sa inyo. Kung wala na kayong masilip sa isang politiko para siraan, pinipersonal nyo na. Hindi nyo alam, lagpas na sa limitasyon yung banat nyo. Kaya nung kinarma kayo, parang lumalabas yung ibinato nyo sa isang politiko, nag-bounce, bumalik sa inyo. Wala namang problema na sitahin po natin yung mga politiko. Kung tungkol sa kanilang trabaho, performance nila kasi dyan natin sila binabayaran. Ang iba kasi pinipersonal na. O kagaya ngayon kay Congressman Kiko Barsaga. Anong banat nila? Meron daw something, meron daw pakpak ganon. Di ba? Sitahin nyo kung may mali siyang ginawa sa trabaho niya. Ganon. Ganito na lang. Thank you. Bye-bye.